10 taon akong naging anino sa likod ng iyong tagumpay, Ramil. Pinunasan ang iyong mga pagkakamali. Binuo ang iyong pangalan mula sa alabok. Pero sa harap ng lahat, ipinamukha mo na ako ay isang basura, isang basahang pinalitan ng makinang na ginto. Ngayon, panoorin mo kung paano guguho ang iyong kaharian sa isang kurap ng aking mga mata. Handa ka na bang mawala ang lahat? Huwag kang asumera, Elise. Ang gabing ito ay para sa amin ni Kiara. Ipinakilala ko na siya sa lahat bilang aking asawa. Kaya wag na huwag kang magkakamaling lumabas sa entablado at sirain ang imahe ko. Manatili ka rito sa dilim. Dahil doon ka naman talaga nararapat. Isang aninong walang silbi. Ang boses ni Ramil ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay humihiwa sa katahimikan ng silid. Nakatayo si Elise sa sulok ng dressing room. Mahigpit na hawak ang tilang sutla ng kurbata ni Ramil. Isang mamahaling kurbata na siya mismo ang bumili at pinasadya pa ang borda ng mga inisyal ng asawa para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kumpanya. Maghapon siyang hindi kumain. Tiniis ang pagod upang masigurong perpekto ang bawat detalye ng engranding party na ito. Sa loob ng 10 taon, siya ang utak sa likod ng bawat tagumpay ni Ramil, ang kamay na humahawak sa kanya kapag siya ay nadarapa, at ang boses na nagbibigay ng katuwiran sa kanyang mga maling desisyon. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Elise sa kurbata hanggang sa malaglag ito sa sahig. Tila isang patay na dahon na walang ingay na lumapag sa makintab na tiles. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay may mga kamay na bumabalot sa kanyang leeg. Pinipigilan ang bawat hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aalaga sa lahat ng pangangailangan ni Ramil, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang silid na kanina ay puno ng bango ng mga mamahaling bulaklak, ay biglang naging suffocating, amoy ng pagkabulok at pagtataksil. Nanunuot sa kanyang pandinig ang masigabong palakpakan mula sa labas ng bulwagan. Naririnig niya ang boses ng MC na binabati ang bagong reyna ng Vergara Corp na si Kiara. Ang bawat halakhak ni Kiara na umaalingaw-ngaw sa mga speaker ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Tumingin si Elise sa malaking salamin sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang babaeng maputla, pagod, at may mga matang puno ng sugat na hindi nakikita. Ito ba ang premyo sa 10 taon ng pagtitiis? Ang maging isang basura sa sarili niyang kaharian. Sa gitna ng kanyang pagguho, pumasok si Kiara sa silid. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na kasing kulay ng dugong umaagos mula sa damdamin ni Elise. Ngumisi ang dalaga, isang ngising puno ng panlilibak, habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ni Elise. Walang pasintabi nitong kinuha ang pabango sa mesa ni Elise at nag-spray sa sarili. Tila ba ang lahat ng narito ay pag-aari na niya. Oh, nandito ka pa pala, Elise? Akala ko ba malinaw na ang sinabi ni Ramil? Tapos na ang shift mo bilang asawa. Pwede ka nang umuwi sa probinsya nyo. Baka doon, may silbi ka pa bilang labandera. Hindi sumagot si Elise. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat salitang nais niyang isigaw ay tila nakabara sa kanyang dibdib. Pinanood niya si Kiara na lumabas muli, kumakaway sa mga tao habang nakakapit sa braso ni Ramil. Ang pintuan ay dahan-dahang sumara na nag-iwan kay Elise sa loob ng silid na nababalot ng malamig na anino. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang mabuwal. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang daluyong na ayaw tumigil. Sapat na ba ang 10 taon ng pagsasakripisyo para lang mauwi sa ganitong uri ng pagkawasak? O sadyang ako ang naging bulag sa pag-asang ang isang anino ay kailanman ay kikilalanin ng liwanag? Sa labas, muling nagpalakpakan ng mga tao. Ngunit sa loob ng puso ni Elise isang matinding katahimikan ang nagsimulang mabuo.
Isang katahimikang hindi hudyat ng pagsuko, kundi ng isang panganib na hindi pa nararanasan ni Ramil. Bitiwan mo na ang kurbatang yan, Hija. Hindi na siya karapat-dapat sa bawat hibla ng pagmamahal na itinahi mo para sa kanya. Ang tinig ni Don Esteban ay mahina, ngunit may awtoridad na tila isang dambana sa gitna ng bagyo. Nakatayo ang matanda sa may pintuan ng madilim na pasilyo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston na gawa sa nara. Ang bawat pagtahip ng dibdib ni Elise ay tila naririnig sa katahimikan ng lugar, habang ang ingay ng selebrasyon sa kabilang panig ng pader ay unti-unting nagiging isang malabong ugong. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Elise. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, nakita ni Elise ang mga mata ng kanyang biyenan, mga matang puno ng pag-unawa at puot para sa sarili nitong dugo. Inabot ni Don Esteban ang isang puting panyo na amoy matandang kahoy at sandalwood, at marahang pinunasan ang luhang nangingilid sa mga mata ng manugang. Ang bawat dampi ng panyo ay tila naglalayong burahin ang lahat ng pait na iniwan ng mga salita ni Ramil. Huwag mong hayaang makita nila ang iyong pagguho, bulong ng matanda. Ang mga taong gaya ni Ramil ay nabubuhay sa pag-aakalang ang mga anino ay walang kapangyarihan. Ngunit nakalimutan niya na kung walang anino, walang patunay na may liwanag. Inakay ni Don Esteban si Elise patungo sa isang pribadong silid-aklatan sa dulo ng pasilyo. Doon, ang bawat hakbang nila ay nilunod ng makapal na alpombra. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa isang malaking pagbabago. Pinaupo niya si Elise sa isang antigong silya at naupo sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng buksan ng matanda ang isang drawer at ilabas ang isang itim na envelope na may selyo ng kanilang pamilya. Akala ni Ramil, ang pagiging CEO ay tungkol sa kapangyarihan at pagpaparada ng kung sinong babaeng pampalipas oras. Wika ni Don Esteban habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkadismaya. Hindi niya alam na matagal ko nang binabantayan ang bawat pagpupuyat mo, ang bawat luhang ibinuhos mo sa mga papeles na siya ang pumipirma, at ang bawat pagkakamaling ikaw ang tahimik na nag-aayos. Alam ko na ikaw ang tunay na haligi ng Vergara Corporation. Inilapag ng matanda ang envelope sa harap ni Elise nga. Ang bigat nito ay tila nararamdaman ni Elise sa kanyang mismong kaluluwa. Sa loob ng 10 taon, naging masunurin siyang asawa, tinitiis ang lamig ng kanilang silid at ang kawalan ng pansin ni Ramil dahil sa utang na loob niya kay Don Esteban na tumulong sa kanyang pamilya noong sila ay lugmok pa. Ngunit ang utang na yon ay tila bayad na ng bawat piraso ng kanyang dignidad na tinapak-tapakan ni Ramil. Ano po ito, Papa? Tanong ni Elise sa pagitan ng kanyang panginginig. Iyan ang iyong kalayaan, Elise, nandi mo piwa. Bago pa man mangyari ang gabing ito, inilipat ko na sa iyong pangalan ang 40% ng shares ng kumpanya, kasama ang mga proxy votes mula sa aking mga tapat na kaibigan sa board. Ikaw na ang may hawak sa leeg ng anak ko. Hihintayin ko lang ang iyong hudyat. Tumingin si Elise sa itim na sobre. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na nakasulat doon ay tila nag-aapoy. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Ramil at Kiara na nagtatawanan sa gitna ng entablado, ang mga matang puno ng pangungutya sa kanya. Ang sakit na kanina ay nagpapahina sa kanya ay unti-unting nagiging isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko po gustong sirain ang kumpanya niyo, Papa. Bulong ni Elise, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng isang bagong uri ng lakas. Hindi mo ito sisirain, Hija. Ililigtas mo ito mula sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa tunay na kayamanan. Ang kumpanyang ito ay bunga ng iyong sakripisyo. Panahon na para ang anino ay maging reyna. Nang hawakan ni Elise ang envelope,
Naramdaman niya ang malamig na papel sa kanyang mga daliri. Isang malakas na kulog ang gumitla sa buong gusali, kasunod ng pagbuhos ng ulan na tila naghuhugas sa dumi ng gabing iyon. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga saksi sa isang lihim na kasunduan. Handa ka na ba, Elise? Dahil kapag binuksan mo ang sobrang iyan, wala nang balikan. Mawawala sa iyo ang lalaking minahal mo, pero mababawi mo ang babaeng matagal mo nang kinalimutan. Dahan-dahang hinawakan ni Elise ang selyo ng envelope. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala. Sa isang huling sulyap sa kanyang singsing sa kasal, napansin niya ang isang maliit na gasgas sa brilyante nito. Isang permanenteng marka ng lahat ng sakit na kanyang tiniis. Ramil, bulong niya sa hangin. Hindi mo alam kung ano ang pinakawalan mo. Binuksan ni Elise ang sobre at sa liwanag ng isang kidlat, bumungad sa kanya ang unang pahina ng dokumento na magpapabagsak sa mundong binuo ni Ramil sa loob ng 3 araw. Ngunit sa gitna ng mga legal na dokumento, may isang maliit na sulat kamay na nota na hindi niya inaasahan. Isang lihim na kahit si Don Esteban ay tila hindi alam na naroroon. Ang bawat pirma mo, Ramil, ay tinta lamang sa ibabaw ng papel. Ngunit ang bawat salita, bawat plano, at bawat tagumpay ay galing sa utak ng babaeng itinuring mong basura. Mag-isa si Elise sa loob ng kanilang madilim na silid-aralan sa bahay. Ang tanging liwanag ay ang mula sa screen ng kanyang laptop. Pinagmamasdan niya ang mga folder na naglalaman ng 10 taon ng kanyang pagsisikap. Narito ang mga blueprint ng mga gusaling itinayo ni Ramil, ang mga financial strategy na nagligtas sa kumpanya noong panahon ng krisis, at ang mga sikretong pakikipag-ugnayan sa mga pinakamalalaking investors sa bansa. Lahat ng ito ay gawa niya, habang si Ramil ay abala sa paglalaro ng golf at paggastos sa mga mamahaling bar kasama ang kung sino-sinong babae. Kinuha ni Elise ang isang lumang frame sa ibabaw ng mesa. Larawan ito ng kanilang kasal. 10 taon na ang nakalilipas. Doon makikita ang isang Elise na punong-puno ng pangarap, nakangiti ng tapat sa lalaking akala niya ay kanyang magiging katuwang habang buhay. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang mukha ni Ramil sa litrato. Naramdaman niya ang lamig ng salamin, singlamig ng pakikitungo sa kanya ng asawa nitong mga huling taon. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang frame. Ang tunog ng pagbasag ng salamin sa sahig ay tila isang hudyat ng paglaya, isang malutong na paalam sa nakaraan na hindi na muling mabubuo pa. Hindi na niya ito pinulot. Hinayaan niyang manatili ang mga piraso sa sahig, matutulis at mapanganib. Sinimulan ni Elise ang kanyang plano. Hindi niya kailangang sumigaw o magmura. Ang kailangan lang niya ay bawiin ang suportang siya naman ang nagbigay sa simula pa lang. Gamit ang kanyang mouse, binuksan niya ang isang mahalagang file, ang huling negosasyon para sa Project Horizon, ang pinakamalaking kontrata na magpapasikat kay Ramil sa buong Asya. Sa isang click, tinanggal niya ang lahat ng kanyang mga notes, ang mga secret formulas ng bidding, at ang mga contact ng mga supplier na siya lang ang nakakakilala. Kinabukasan, sa opisina ng Vergara Corporation, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Pumasok si Ramil na kasunod si Kiara na parang isang reynang naglalakad sa sariling palasyo. Hindi nila napansin si Elise na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa kanyang lumang cubicle sa labas ng opisina ng CEO. Ramil, honey, nasaan na yung file para sa meeting mamaya? Sa mga bangko, I want to impress them. Malamig na wika ni Kiara habang nakasandal sa mesa ni Ramil. Don't worry, Kiara. Nandun yun sa shared drive. Elise always keeps it updated. Siya ang taga-ayos ng mga kalat ko, remember? Sagot ni Ramil na may kasamang tawa, hindi man lang tinitingnan ng pinto kung saan alam niyang naroon ang asawa. Ngunit nang buksan ni Ramil ang kanyang computer, ang kanyang nangiti ay unting napalitan ng pagtataka. At kalaunan ay matinding kaba, empty folder.
Sinubukan niyang hanapin ang backup, ngunit wala rin doon. Ang mga numero na dapat ay kabisado niya ay tila naging mga estrangherong simbolo. Sa bawat minutong lumilipas, ang pawis sa kanyang noo ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mamahaling lamesa. Eksaktong 10:00 ng umaga, tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Ramil. Ang boses ng kabilang linya ay malamig at formal. Si Mr. Santillan, ang pinuno ng konsorsyum ng mga bangko na nagpopondo sa kanilang mga proyekto. Mr. Vergara, tinatawagan kita dahil may malaking problema sa inyong loan application. Nakatanggap kami ng formal na abiso na ang inyong kumpanya ay sumasailalim sa isang major restructuring. At ang mas malala, ang pirma ng inyong Chief Strategic Officer at asawa na si Mrs. Elise Vergara ay kailangan naming makuha sa loob ng susunod na 2 oras. Kung hindi, ikakansela namin ang lahat ng inyong credit lines simula ngayong tanghali. Nanigas si Ramil sa kanyang kinauupuan. Tumingin siya kay Kiara na mukhang nalilito rin. At pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng kanyang opisina. Doon, nakita niya si Elise, hindi ito umiiyak. Hindi ito mukhang talunan. Sa halip nakatayo si Elise, maayos ang pagkakasuot ng kanyang corporate suit at may dalang isang maliit na box ng mga personal na gamit. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa pagitan ng salamin na dingding. Ang ngiti ni Elise ay hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiting tila nagsasabing nagsisimula pa lamang ang tunay na laro. Ramil, tawag ni Kiara nang mapansin ang pamumutla ng lalaki. What's happening? Bakit kailangan ng pirma niya? I thought I'm the one in charge now. Hindi nakasagot si Ramil. Ang tunog ng kanyang sariling mabilis na tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang ni Elise palayo sa opisina ay tila bawat segundo ng kanyang unti-unting pagkawala ng kapangyarihan. Lumayas ka. Hindi ko kailangan ng mga taong ang katapatan ay nasa dating asawa ni Ramil. Ang kailangan ko ay mga taong marunong sumunod sa bagong reyna. Ang matinis na boses ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng executive floor, tila isang sirang plaka na nagigilit sa tenga ng lahat ng empleyado. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo ang isang matandang janitress, si Aling Maring, na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang basang-basahan. Sa paanan niya ay ang mga nagkalat na papeles na nabasa dahil sa aksidenteng pagkabangga ni Kiara sa kanyang timba. Sa halip na humingi ng paumanhin, ang dalaga ay nag-amok. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang itinuturo ang pintuan. Pinanood ni Elise ang eksena mula sa malayo. Ang kanyang puso ay kumikirot hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong naging pamilya na niya sa loob ng 10 taon. Ang mga empleyadong ito, ang kasama niya sa pagpupuyat, ang mga saksi sa bawat pawis at sakripisyo niya para itayo ang Vergara Corporation. At ngayon, sa loob lamang ng isang araw, ang lahat ng iyon ay dinudumihan ng isang babaeng walang alam, kundi ang magpabango at gumastos ng pera ng kumpanya. Dahan-dahang lumapit si Elise. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Mabagal, matatag, at puno ng bigat. Nang makarating siya sa tabi ni Aling Maring, marahan niyang hinawakan ang balikat ng matanda. Naramdaman niya ang panginginig nito. Isang panginginig na dulot ng takot at kahihiyan. Tumayo na po kayo, Aling Maring. Ako na ang bahala rito. Malambing na sabi ni Elise. Kinuha niya ang basahan mula sa matanda at siya mismo ang yumuko upang pulutin ang mga basang papel. What do you think you're doing, Elise? Kamanyokome. Trying to be a martyr again? Panggungot yan ni Kiara habang nakataas ang isang kilay at nakapamewang. Huwag kang makialam dito. Sinibak ko na ang matandang iyan dahil sa katangahan niya. At kung gusto mong sumama sa kanya, feel free to leave. Tumayo ng tuwid si Elise. Tinitigan niya si Kiara sa mga mata, isang titig na hindi gumagamit ng galit, kundi ng isang uri ng awtoridad
na hindi kailanman matututunan ng dalaga. Ang katahimikan ni Elise ay tila isang pader na hindi matibag-tibag, dahilan upang lalong mairita si Kiara. Ang posisyon ay ibinibigay Kiara, pero ang respeto ay pinaghihirapan. At sa nakikita ko, kahit gaano kamahal ang suot mong alahas, hindi nito kayang takpan ang kawalan mo ng modo. Ang boses ni Elise ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang sampal sa hangin. Bago pa makasagot si Kiara, isang tawag sa telepono ang nagpatigil sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa mamahaling bag at lumayo ng kaunti, ngunit sapat pa rin para marinig ni Elise ang ilang kataga. "Hello, love? Yes, don't worry. Malapit na tayong makakuha ng malaking halaga. Just wait for my signal. Yes, I love you too." Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Elise. Love? Kung si Ramil ang kausap niya, bakit kailangan niyang lumayo at tila nagtatago? May mas malalim pa palang laro ang babaeng ito kaysa sa pagiging kabit lang. Nang matapos ang tawag, bumalik si Kiara kay Elise. Ang kanyang muka ay puno na naman ng kayabangan. Tumingin siya sa mga gamit na hawak ni Elise, ang maliit na box na naglalaman ng mga alaala ng 10 taon. "You know what, Elise? You're pathetic. Nagpapakahirap ka rito samantalang si Ramil ay nasa loob na ng opisina. Iniisip kung anong bagong kotse ang bibilhin namin gamit ang pera ng inyong kumpanya. Magbalot ka na ng tuluyan. Inutusan na ni Ramil ang security na harangan ka bukas. This is your last day, your last hour, and your last minute. Goodbye, loser." Inirapan ni Kiara si Elise at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtatangkang tapakan ang dangal ng kumpanya. Naiwan si Elise sa gitna ng hallway, hawak ang basang-basahan at ang kanyang maliit na kahon. Tumingin siya sa paligid, sa mga empleyadong nakayuko, sa mga pader na siya ang pumili ng kulay, sa bawat sulok na may bahagi ng kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng basang sahig at ang lamig ng aircon ay tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas masakit na paghihiganti. Dinukot ni Elise ang kanyang cellphone at nag-send ng isang maikling text message kay Don Esteban. "Papa, it's time. Let the empire crumble tonight." Pumunta si Elise sa parking lot, ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang sasakyan, isang itim na kotse ang humarang sa kanyang daan. Bumukas ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Ang taong magiging alas niya laban kay Ramil at Kiara. "Nasaan ang mga numero, Ramil? Bakit tila nangangapa ka sa sarili mong proyekto? Ito ba ang kalidad ng pamumuno na ipinagmamalaki mo pagkatapos mong itapon ang babaeng nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang ito?" Ang tinig ni Mr. Sai, ang pinakamatandang investor ng Vergara Corporation, ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom na tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat salita ay may bigat ng 30 taon ng karanasan at bawat titig niya ay tila bumubutas sa pagkatao ni Ramil. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Ramil na basang-basa ng pawis ang kurbata, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard ng kanyang laptop. Sa tabi niya, si Kiara ay pilit na nagpapakitang gilas. Nakasuot ng masyadong maikling skirt na hindi angkop sa isang formal na board meeting. Sinusubukan niyang bulungan si Ramil. Pilit na ibinibigay ang mga sagot na sa tingin niya ay tama. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lalong nagpapakita ng kanyang kawalan ng alam. Ang mga slide sa projector ay blanko. Ang mga graph na dati ay punong-puno ng detalye at pagsusuri ni Elise ay naging mga puting espasyo na lamang na sumasalamin sa kawalan ng laman ng utak ni Ramil. "Hindi ko maintindihan, Mr. Sai." Pautal-utal na sagot ni Ramil. Ang kanyang boses ay manipis at tila mawawala na. "Nagkaroon lang kami ng technical glitch. Ang lahat ng files ay nasa server naman kahapon. Hindi ko alam kung bakit biglang nawala ang access ko." Hindi technical glitch ang tawag dyan, Ramil.
Ang tawag dyan ay kawalan ng kakayahan. Banat naman ni Mrs. Abad ang isa pang direktor na kilala sa pagiging diretso. Sa loob ng 10 taon, bawat meeting na pinupuntahan namin, si Elise ang laging sumasagot sa bawat tanong. Siya ang may kabisado ng bawat sentimo ng kumpanyang ito. Ngayong wala siya, para kang batang nawawala sa gitna ng gubat. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Ramil. Tumingin si Ramil kay Kiara, humihingi ng tulong, ngunit ang dalaga ay nakatuon lamang sa kanyang cellphone. Tila iniiwasan ang mapanuring mga mata ng mga direktor. Sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na sasakyan, pinagmamasdan ni Elise ang gusali ng Vergara Corporation. Katabi niya ang lalaking humarang sa kanya sa parking lot kanina, si Attorney Mateo, ang dating legal counsel ni Don Esteban na tinanggal ni Ramil dahil sa sobrang katapatan nito sa matanda. Nagsisimula na silang magduda, Elise. Wika ni Mateo habang nakatingin sa kanyang tablet na may live feed ng stock market ng kumpanya. Bumababa na ang halaga ng shares sa loob lamang ng 1 oras. Alam ng merkado kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng negosyo. Hindi sumagot si Elise. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa bintana ng boardroom sa itaas. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natutulog para lang masigurong perpekto ang mga ulat na ipipresenta ni Ramil. Naalala niya ang mga sakripisyo niya para hindi mapahiya ang asawa sa harap ng mga taong ito. Ngunit ngayon, ang bawat sakripisyong yon ay tila mga bato na ibinabato niya pabalik sa lalaking nanakit sa kanya. Sa loob ng boardroom, tumayo si Mr. Sai at isinara ang kanyang folder nang may matinding tunog ng pagkadismaya. Kinuha niya ang kanyang coat at tumingin ng diretso kay Ramil. Ang Vergara Corp ay hindi lamang isang pangalan, Ramil. Ito ay tiwala. At ang tiwalang iyon ay nakadikit sa pangalan ni Elise. Kung hindi mo siya maibabalik sa lamesang ito, sa loob ng 24 na oras, asahan mong ilalabas ko ang lahat ng aking investments. Pero Mr. Sai, hindi niyo pwedeng gawin iyan. May kontrata tayo. Sigaw ni Ramil. Ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng lumitaw. Basahin mong mabuti ang kontrata, iho. May clause doon na nagsasabing ang management stability ay dapat panatilihin. At sa nakikita ko ngayon, gumuho na ang stability mo simula nang saktan mo ang asawa mo. Naglakad palabas ang mga direktor. Iniwan si Ramil na nakatulala at si Kiara na nagsisimulang magreklamo tungkol sa kabastusan ng mga matatanda. Hindi alam ni Ramil na sa mga sandaling iyon, ang kanyang selda ay uent-unti nang sumasara. Sa kalsada, pinaandar ni Elise ang sasakyan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikita ang mga balita sa kanyang cellphone tungkol sa pagbagsak ng stocks ng Vergara. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng isang video. Ang video ay kuha sa loob ng isang kondo at ang mga taong nandoon ay si Kiara at ang isang lalaking hinding-hindi inaasahan ni Elise na makikita niya. Bumalik ka na sa opisina, Elise. Huwag mo nang pairali ng drama at pride mo dahil hindi iyan makakatulong sa atin. Kailangan ka ng kumpanya at bilang asawa ko, tungkulin mong tulungan akong ayusin ang gulo na ikaw rin naman ang may gawa. Ang boses ni Ramil ay puno ng pag-uutos. Tila ba wala siyang ginawang kasalanan noong nakaraang gabi. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng dati nilang bahay. Suot pa rin ang kanyang mamahaling suit na gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog dahil sa puyat at stress. Para sa kanya, ang nangyaring hiyawan sa board meeting ay isang pagkakamali lamang na kailangang linisin ni Elise gaya ng dati. Nakatayo si Elise sa tapat ng lababo. Marang hinahalo ang isang tasa ng kape. Ang bawat pag-ikot ng kutsara sa porselana ay hindi lumilikha ng tunog. Tila ba maging ang mga kagamitan sa bahay
ay natatakot mabasag ang katahimikan ng babaeng matagal nang nagtitiis. Hindi siya lumingon. Pinagmasdan niya ang usok na lumalabas sa kape, isang usok na unti-unting nawawala sa hangin, singbilis ng kanyang pagmamahal sa lalaking nasa likuran niya. Dahan-dahang lumakad si Elise patungo sa mesa at inilapag ang tasa sa harap ni Ramil. Umupo siya sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay kasing ayos ng isang estatwa. Walang mababakas na galit o pait. Uminom ka muna, Ramil. Mukhang kailangan mo ng pampakalma. Ang boses ni Elise ay malambing, ngunit ang lamig nito ay nanunuot hanggang sa buto. Mabilis na kinuha ni Ramil ang tasa at humigop ng malaki. Ngunit agad din siyang napaubo at halos maibuga ang kape. Ang kape ay hindi mainit. Ito ay malamig. Singlamig ng yelo sa gitna ng disyerto. Napatingin siya kay Elise. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at nagsisimulang galit. Ano ba ito? Bakit malamig ang kape? Alam mo namang gusto ko ay mainit. Asik ni Ramil habang padabog na ibinababa ang tasa sa sahig ng mesa. Ganyan ang pakiramdam ng 10 taon na paninilbihan na hindi mo pinahalagahan, Ramil. Nawawalan ng init hanggang sa maging ganap na lamig na lang. Sagot ni Elise ang kanyang ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Ramil. At tungkol sa kumpanya, bakit mo ako kailangan? Hindi ba't si Kiara na ang tunay na reyna? Bakit hindi siya ang pagawin mo ng mga ulat? Bakit hindi siya ang harapin mo sa mga investors na galit na ngayon? Tumayo si Ramil at hinampas ang mesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit hindi man lang kumurap si Elise. Ang kanyang takot sa galit ni Ramil ay matagal nang nabaon, kasama ng kanyang mga pangarap. Huwag mong idinamay si Kiara rito. Siya ay biktima rin ng sitwasyon. Elise, utang mo sa pamilya ko ang lahat ng meron ka. Kung hindi dahil sa tatay ko, isang hamak na sekretarya ka lang hanggang ngayon. Kaya huwag kang magmalaki. Sa loob ng dibdib ni Elise, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi, ang muli-muling pagpapaalala sa kanya ng utang na loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging kadena. Naging apoy ito. Naalala niya ang bawat gabing umiiyak siya habang tinitahi ang mga punit sa reputasyon ni Ramil. Naalala niya ang bawat pagkakataong isinakripisyo niya ang sariling pangalan para lang hindi ito mapahiya. Ang utang na loob ay may hangganan, Ramil, at ang sa akin ay matagal nang nabayaran ng bawat piraso ng aking dangal na kinuha mo, mahinahong sabi ni Elise. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron at ipinatong ito sa mesa. Bago ka magmakaawa na bumalik ako, baka gusto mo munang panoorin ang regalong natanggap ko kanina. Pinindot ni Elise ang play button. Ang video na ipinadala sa kanya ay nagsimulang tumakbo. Doon, sa loob ng isang madilim na silid, makikita si Kiara na nakasandal sa isang lalaki. Ang lalaki ay nakatalikod, ngunit ang pamilyar na boses nito ay hindi maikakaila. Pinag-uusapan nila kung paano uubusin ang natitirang pondo ng Vergara Corp bago tuluyang iwan si Ramil sa kangkungan. Nanlaki ang mga mata ni Ramil, ang kanyang panga ay nanginig, at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang lalaking kasama ni Kiara ay ang kanyang sariling pinsan at ang Chief Financial Officer ng kumpanya, si Marcos. Ay, hindi. Hindi ito totoo. Gawa-gawa mo lang ito, Elise. Selos lang yan. Sigaw ni Ramil. Ngunit ang kanyang boses ay puno na ng pag-aalinlangan. Puntahan mo sila sa kondo ni Marcos, Ramil. Doon mo malalaman kung sino ang tunay na tapat sa'yo, sabi ni Elise habang tumatayo at tinatanggal ang kanyang apron. At habang nandoon ka, isipin mo rin kung paano mo babayaran ang 40% ng shares na pag-aari ko na ngayon. Dahil simula bukas, hindi na ikaw ang magpapatakbo ng kumpanya. Ako na. Naglakad si Elise palayo. Iniwan si Ramil na nakatitig sa screen ng cellphone na patuloy na nagpapakita ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang bawat hakbang ni Elise
patungo sa pinto, ay tila pagputol sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang lumubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa langit na tila nagbabadya ng isang madugong labanan. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Elise habang sinisindihan niya ang makina ng kanyang sasakyan. Handa na ba akong makita siyang tuluyang madurog o may natitira pa bang bahagi sa akin na gustong sumigaw ng tama na? Ngunit nang maalala niya ang ngisi ni Kiara at ang lamig ng kape sa kanyang mesa, alam ni Elise ang sagot. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi, hindi para sa mga taong patuloy na nananakit. Siguraduhin mong hindi maiiwan ang pangalan ko sa mga transaksyon na yan, Marcos. Hayaan nating si Ramil ang sumalo ng lahat ng kaso kapag bumagsak ang Vergara Corporation. Pagkatapos nito, malaya na tayong dalawa na iwan ang bansang ito at ang lalaking yan na walang ibang alam kundi magyabang. Ang boses ni Kiara ay hindi na ang malambing at pabiktimang tono na ginagamit niya sa harap ni Ramil. Ngayon, ito ay matigas, puno ng katusuhan at kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng executive suite. Habang nagsasalita siya sa telepono, mabilis ang kanyang mga kamay sa pag-input ng mga password sa computer ni Ramil, mga password na nakuha niya sa pamamagitan ng paglalambing at pagpapaikot sa lalaking akala ay nakahanap na ng bagong pag-ibig. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at tahimik na silid, nakatitig si Elise sa kanyang sariling laptop. Pinagmamasdan niya ang mga numero sa screen na tila mga langgam na nagkakagulo. Bilang dating utak ng kumpanya, mayroon siyang mga backdoor access na hindi alam ni Ramil o kahit ni Marcos. Nakikita niya ang bawat sentimong inililipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa mga dummy accounts sa labas ng bansa. Ang bawat bawas sa balanse ay tila isang hiwa sa kanyang sariling laman. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang gusali at pera para sa kanya. Ito ay ang kanyang buhay, ang kanyang puyat, at ang bawat pagkakataong hindi niya nadalaw ang puntod ng kanyang ina dahil kailangan niyang tapusin ang isang proyekto. Naramdaman ni Elise ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng keyboard at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa katotohanang niloloko si Ramil. Nanggagaling ito sa katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay dahan-dahang kinakatay ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang sirain ang lahat ng madadaanan nito. Dahan-dahang itinaas ni Elise ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Wala siyang maramdamang luha. Tuyong-tuyo na ang kanyang mga mata, ngunit ang bigat sa kanyang puso ay tila isang dambuhalang bato na unti-unting lumulubog sa pusod ng dagat. Ang bawat click ng mouse ni Kiara na naririnig niya sa pamamagitan ng system monitoring ay tila tunog ng isang baril na tumitira sa kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Ramil sa screen ng security feed. Pumasok si Ramil na mukhang hapo at gulo-gulo ang buhok. Agad na isinara ni Kiara ang kanyang mga tab sa computer at mabilis na nagpalit ng anyo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng katusuhan ay biglang naging maamo at tila nag-aalala. Honey, bakit ngayon ka lang? I was so worried about you. Malambing na wika ni Kiara habang tumatakbo patungo kay Ramil at niyayakap ito ng higpit. Did you find Elise? Did she agree to help us? Ayaw niya, Kiara. Napakatigas ng puso niya. Hindi ko na siya kilala. Ang boses ni Ramil ay basag, puno ng pagkatalo. Marcos is also not answering my calls. Pakiramdam ko, lahat sila ay tinatalikuran na ako. Huwag kang mag-alala, Ramil. Nandito ako. Hindi kita iiwan kailanman. Bulong ni Kiara sa balikat ni Ramil, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa computer at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinanood ni Elise ang eksenang yon mula sa kanyang madilim na silid.
Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng pagkasuklam. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tawagan si Ramil at ipamukha rito ang katotohanan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang isang sugat ay kailangang lumalim muna bago ito tuluyang maghilom. Kinuha ni Elise ang isang pirasong papel sa kanyang mesa, ang huling sulat na ibinigay sa kanya ni Don Esteban bago ito tuluyang magretiro. Nakasulat doon, "Elise, kapag dumating ang araw na kailangan mong sunugin ang bahay upang mailigtas ang pamilya, huwag kang mag-atubiling gawin ito." Dahan-dahang itinuon ni Elise ang kanyang pansin sa isang particular na account sa screen. Ito ang Emergency Reserve Fund ng Vergara Corp, ang huling depensa ng kumpanya laban sa pagkalugi. Nakita niya ang cursor ni Kiara na gumagalaw patungo sa account na yon. Isang maling galaw lang ni Kiara at mawawalan ng sahod ang libu-libong empleyado ng kumpanya. Nanginginig ang kamay ni Elise habang nakapatong sa black button. Kung pipindutin niya ito ngayon, maililigtas niya ang pondo, ngunit malalaman ni Kiara na may nagmamasid sa kanya. Kung hahayaan niya naman, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Vergara. Isang matinding pagtatalo ang nagaganap sa loob ng kanyang isipan. Ang katarungan ba ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng mga inosenteng tao? O kailangan bang dumanas ng sukdulang hirap ang lahat bago mahanap ang tunay na liwanag? Sa screen, nakita ni Elise ang daliri ni Kiara na handa nang pindutin ang transfer. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang katahimikan sa loob ng kanyang silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sino ang tunay na halimaw sa gabing ito? Ang babaeng nagnanakaw ng pera? O ang asawang hinahayaang mangyari ito para lamang makapaghiganti? Wala na ang pera, Ramil. Hindi lang ang pondo para sa mga empleyado, kundi maging ang sarili nating mga savings. Lahat ay naglaho na parang bula sa gitna ng hangin. Ang mga salitang ito ay tila mga palasong may lason na bumaon sa pandinig ni Ramil habang nakatitig siya sa kanyang computer screen. Ang mga numero na kanina ay nasa milyon ay naging 0. Isang malinis at nakakatakot na bilog na sumasalamin sa kawalan ng laman ng kanyang buhay ngayon. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tuyot ng disyerto at ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang maliliit na tinik. Ang kanyang kamay na dati ay kampanteng humahawak sa mamahaling baso ng scotch ay nanginginig na ngayon. Hindi makayang ituro ang mouse upang i-refresh ang page. Sa labas ng kanyang opisina, ang dating masiglang ingay ng mga keyboard at tawanan ng mga empleyado ay napalitan ng isang nakabibinging bulungan. Ang mga tao ay nagtitipon sa maliliit na grupo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba at galit. Naririnig ang mararahas na yabag ng mga sapatos sa hallway, mga taong naghahanap ng kasagutan kung bakit hindi pumasok ang kanilang mga sahod sa araw na ito. Ang amoy ng kaba ay tila humahalo sa lamig ng aircon, nagbibigay ng isang mapait na lasa sa hangin. Pumasok si Kiara sa silid, ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang kislap ng pagmamadali. Tila isang ibong naghahanap na ng butas kung saan pwedeng lumipad palayo bago tuluyang gumuho ang kuta. "Honey, what's happening?" Sabi ng mga security sa baba. May mga tao raw mula sa bangko na may dalang mga papel. Ang boses ni Kiara ay mataas, puno ng tensyon na tila isang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. "Is it true? Are we losing everything?" Hindi nakasagot si Ramil. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bintana, kung saan tanaw ang malaking karatula ng Vergara Corporation na unti-unti nang binabalot ng dilim ng paparating na gabi. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Elise. Ang mapayapa nitong naongiti habang sinasabihan siyang huwag masyadong magtiwala sa mga numerong hindi pa nahahawakan. Sa puntong ito, ang bawat babala ni Elise ay tila isang sumpa na natutupad sa harap ng kanyang mga mata.
Kasabay ng isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto, pumasok ang dalawang lalaking nakabarong. May dalang mga dokumentong may selyo ng korte. Ang tunog ng paglapag ng mga papel sa ibabaw ng mesa ni Ramil ay tila isang hatol ng bitay. Mr. Ramil Vergara, we are here to serve a notice of foreclosure and eviction. Ang lahat ng assets ng kumpanya, kabilang ang gusaling ito at ang inyong tinitirahang bahay sa Forbes Park, ay isa sa ilalim na sa sequestration simula sa susunod na oras. Naramdaman ni Ramil ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mundo ay dahan-dahang nagdidilim. Ang bawat dekorasyon sa loob ng kanyang opisina, ang mga tropeo, ang mga mamahaling painting, ang bawat simbolo ng kanyang kayabangan, ay tila mga multong humahamak sa kanya ngayon. Napatingin siya kay Kiara, umaasang hahawakan nito ang kanyang kamay, ngunit nakita niyang ang dalaga ay dahan-dahan nang umaatras patungo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Elise sa harap ng isang maliit na tindahan ng bulaklak sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan niya ang isang matandang lalaki na maingat na nagugupit ng mga tuyong dahon sa isang paso ng rosas. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang yakap sa kanyang nagod na kaluluwa. Isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang pirasong candy, isang simpleng gawin ng kabutihan na nagparamdam kay Elise na may buhay pa sa labas ng mundo ng kasinungalingan ni Ramil. Naramdaman ni Elise ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Alam niya kung ano ang nilalaman ng mensaheng iyon. Alam niya na sa mga sandaling ito, ang tore na itinayo ni Ramil gamit ang buhangin ng pagtataksil ay tuluyan ng gumuho. Tapos na ang unang yugto, Elise. Bulong niya sa kanyang sarili habang tinatanaw ang papalayong bata. Ngunit bakit hindi ko maramdaman ang tagumpay? Bakit tila may isang bahagi pa rin ng puso ko ang sumisigaw sa sakit? Dahan-dahang lumakad si Elise patungo sa kanyang sasakyan, ngunit bago pa man siya makapasok, isang pamilyar na bulto ng tao ang nakita niyang nakatayo, malapit sa kanyang kotse. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang mukha ay natatakpan ng anino ng kanyang sombrero. Hindi pa tapos ang lahat, Elise, na asama mo. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa gabing ipinakilala ni Ramil si Kiara. Ang boses ng lalaki ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumigil ang tibok ng puso ni Elise. Ang lamig ng gabi ay biglang naging kasing talim ng isang kutsilyo. Sino ang lalaking ito at ano ang koneksyon niya sa lihim na pilit itinatago ni na Kiara at Ramil? Ang huling hapunan ay hindi laging tungkol sa pagkakaisa. Kung minsan, ito ay para sa huling pamamaalam sa isang mundong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang mga yabag ni Ramil sa malawak na pasilyo ng mansyon ni Don Esteban ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa nara ay tila nagiiwan ng bakas ng kanyang pagkatalo. Sa labas, ang langit ay balot ng makakapal na ulap at ang hanging umiihip ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at paparating na unos. Walang mga security na sumalubong sa kanya. Walang mga katulong na nag-agawan sa kanyang bitbit na bag. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay kasing lamig ng isang libingan. Pagdating niya sa dining hall, natigilan si Ramil. Doon, sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng madilaw na liwanag, nakaupo sina Don Esteban at Elise. Sila ay tahimik na kumakain, ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ang bumabasag sa katahimikan. Mukhang napakapayapa ni Elise. Suot ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pait. Para siyang isang reyna na matagal nang nakahanap ng kanyang trono sa gitna ng kaguluhan. Maupo ka, Ramil. Kanina ka pa namin hinihintay. Ang boses ni Don Esteban ay malalim, walang emosyon. Tila isang hukom
na handa nang magbasa ng sentensya. Padabog na umupo si Ramil sa dulo ng mesa, malayo sa kanyang ama at asawa. Hindi siya tumingin sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elise. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom, habang ang galit at inggit ay uent-unting kumukulo sa kanyang dibdib. Ano ito? Isang celebration? Masaya ba kayo dahil nakita niyo akong gumuho? Ang boses ni Ramil ay basag, puno ng puot na pilit itinatago sa likod ng kayabangan. Elise, alam kong ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nagbulong kay Papa na talikuran ako. Ikaw ang pumatay sa kumpanya dahil lang sa selos. Dahan-dahang ibinaba ni Elise ang kanyang tinidor. Hindi siya nagtaas ng boses. Tiningnan niya si Ramil nang may halong awa. Isang awang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Hindi ko pinatay ang kumpanya, Ramil. Pinanood ko lang itong mamatay sa ilalim ng iyong mga kamay. Mahinahong sagot ni Elise Tessie. 10 taon akong naging tagasalo mo, tagaayos ng bawat duming iniwan mo. Noong gabing ipakilala mo si Kiara bilang iyong asawa, binitiwan ko na ang lahat ng iyon. Ang nakikita mo ngayon ay hindi bunga ng aking galit, kundi bunga ng iyong sariling kawalan ng kakayahan. Sinungaling! Sigaw ni Ramil habang hinahampas ang mesa. Ang mga baso ng tubig ay nanginginig sa tindi ng impact, ngunit hindi kumurap si Elise. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Elise ang mainit at matandang kamay ni Don Esteban na humawak sa kanyang kamay, isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng lakas upang manatiling kalmado. Sapat na, Ramil! Pagputol ni Don Esteban, ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa buong silid. Huwag mong ipasa ang iyong kasalanan sa babaeng nagligtas sa iyo ng maraming beses. Bukas, sa harap ng lahat ng empleyado at ng buong board, gagawin natin ang formal na turnover. At doon, malalaman mo kung sino ang tunay na may-ari ng pangalang Vergara. Natahimik si Ramil. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga plato sa kanyang harapan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya si Elise Tembamni. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang nanggagaling sa pera, kundi ang kapangyarihang nanggagaling sa pagiging buo ng isang tao. Bukas, Ramil. Ulit ni Elise, ang kanyang boses ay may bahid ng misteryo. Bukas ay hindi lang turnover ng kumpanya. Bukas ay ang araw na lalabas ang lahat ng katotohanan. Kabilang na ang sikretong itinago niyo ni Kiara noong gabi ng anibersaryo. Tumayo si Elise at Don Esteban. Iniwan si Ramil na mag-isang nakaupo sa gitna ng malawak at madilim na dining hall. Ang tunog ng kanilang mga hakbang na papalayo ay tila isang timer na nagbibilang ng nalalabing oras ng kalayaan ni Ramil. Naiwan ang lalaki sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaalala kung ano ang tinutukoy ni Elise mo. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya nang maisip ang isang partikular na pangyayari sa loob ng hotel room bago magsimula ang party. Isang pangyayaring akala niya ay sila lang ni Kiara ang nakakaalam. Hindi ang mga dokumentong ito ang kukuha sa iyong trono, Ramil. Ang sarili mong kahambugan ang nagtulak sa iyo pababa sa bangin na ikaw rin ang naghukay. Ang tinig ni Don Esteban ay hindi nanginig, ngunit bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas ng alon sa isang naghihingalong pampang. Ang boardroom ng Vergara Corporation, na dati ay saksi sa mga tagumpay na binuo ni Elise, sa ilalim ng pangalan ni Ramil ay balot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga direktor ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Ang kanilang mga muka ay tila mga estatwang bato na walang emosyon, habang ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Pumasok si Elise na suot ang isang matingkad na pulang corporate suit. Ang kulay nito ay tila isang babala, isang simbolo ng apoy
na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng katarungan, mabagal ngunit sigurado. Wala na ang Elise na laging nakayuko. Ang Elise na kaharap nila ngayon ay may mga matang kasing talim ng brilyante. Naglalabas ng liwanag na hindi kayang tapatan ng kahit anong hiyas. Nakatayo si Ramil sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga papel na nakakalat sa kanyang harapan. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang anino, na ngayon ay naglalakad patungo sa kabisera ng lamesa. Ang pwestong akala niya ay sa kanya habang buhay. What is the meaning of this, Papa? Bakit siya narito? This is a private board meeting. Ang boses ni Ramil ay nanginginig. Isang desperadong pagtatangka na bawi ng autoridad na matagal na niyang winasak. Mali ka, Ramil. Mahinahong sagot ni Elise habang inilalapag ang isang itim na folder sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na upang mapatalon ang ilang direktor sa kanilang kinaupuan. Hindi na ito private meeting mo. Ito ay turnover ceremony ng bagong may-ari ng mayorya ng shares ng Vergara Corp. Shares? Imposible! I hold the controlling interest. Sigaw ni Ramil habang pilit na binubuklat ang mga dokumento sa kanyang harapan. You held them, Ramil. Ngunit nakalimutan mo ang fine print sa inyong family constitution. Wika ni Attorney Mateo na pumasok din sa silid. Sa ilalim ng pamumuno ni Don Esteban, ang anumang shares na mapatunayang ginamit sa mga aktibidad na naglalagay sa kumpanya sa panganib, gaya ng pagnanakaw ng pondo na ginawa ni Marcos sa ilalim ng iyong pangangasiwa, ay automatikong babalik sa chairman. At ang mga shares na yon ay inilipat na ni Don Esteban kay Mrs. Elise Vergara. 2 linggo na ang nakalilipas. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga direktor ay nagsimulang magpalitan ng mga makahulugang tingin. Si Ramil ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelo na hindi kayang pasanin ang kanyang bigat. Napatingin siya kay Elise sa bambu. At doon niya nakita ang isang bagay na mas masakit pa sa pagkatalo, ang kawalan ng emosyon. Hindi siya nakakita ng galit. Hindi siya nakakita ng paghihiganti. Nakakita lamang siya ng isang babaeng tapos na sa kanyang pagdurusa. Ramil Vergara. Ang boses ni Elise ay umalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihang nanggagaling sa 10 taon ng pananahimik. You are officially terminated from all your positions in this company. Your access to all corporate accounts is now revoked. At ang iyong opisina ay kailangan mo nang bakantihin sa loob ng 1 oras. You can't do this to me. I built this. Huling hiyaw ni Ramil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kahihiyan. No, Ramil, I built this. You just signed the papers. Malamig na tugon ni Elise. Tumayo ang lahat ng direktor at yumuko sa harap ni Elise bilang pagkilala sa bagong pinuno. Ngunit bago pa man makalabas si Ramil sa silid, muling nagsalita si Elise Liganinine. Ang kanyang tono ay may halong misteryong nagpatindig sa balahibo ng lahat. And one more thing, Ramil. Bago ka umalis, baka gusto mong ipaliwanag sa mga pulis na naghihintay sa labas kung ano talaga ang nangyari sa loob ng hotel room 402 noong gabi ng anibersaryo. Ang video na hawak ko ay hindi lang tungkol sa inyong pakikipagtalik ni Kiara, kundi tungkol sa dokumentong pinapirmahan nyo sa isang matandang lasing na investor na namatay kinabukasan. Nanigas si Ramil sa may pintuan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Ang pintuan ng boardroom ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, hindi mga direktor ang pumasok, kundi mga lalaking nakauniforme. Akala mo ba talaga ay minahal kita, Ramil? Ang isang lalaking walang ibang alam, kundi ang sariling yabang at mga pangarap na hiram lamang sa asawa niya?
Pera lang ang habol ko sa'yo at ngayong wala na ang yaman mo, wala ka na ring silbi sa akin. Ang bawat salita ni Kiara ay tila isang matalim na bubog na pilit na isinasaksak sa pandinig ni Ramil habang nakatayo sila sa gitna ng magulong penthouse. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Kiara na dati ay nagpapasigla sa kanya, ngayon ay tila isang nakasusulasok na lason na sumasakal sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mabilis na paghila ng zipper ng mga maleta ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tila bawat pagsara nito ay ang pagtatapos din ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan ni Ramil. Nanginginig ang mga kamay ni Ramil habang pilit na inaabot ang braso ni Kiara, ngunit mabilis itong iniwas ng dalaga nang may pandidiri. Ang mga mata ni Kiara na dati ay puno ng mapanlinlang na lambing, ngayon ay malamig at puno ng panunuya. Wala na ang maskara ng biktima. Ang kaharap ni Ramil ngayon ay isang mangangaso na tapos nang kumuha ng kanyang huling biktima. Hindi totoo yan, Kiara. Sinabi mo sa akin na ako ang kailangan mo. Sinabi mo na tutulungan mo akong bawiin ang lahat mula kay Elise. Ang boses ni Ramil ay basag, puno ng desperasyon ng isang taong nalulunod sa gitna ng malawak na karagatan. Tulungan kang bawin ang lahat. Tumawa si Kiara ng malakas, isang tawang walang katuwaan at puno ng pangungutya. Ramil, tignan mo ang sarili mo. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng bahay, at ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pa nakukulong ay dahil hindi pa tapos si Elise na panoorin kang magmakaawa. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa isang lalaking mas mababa pa sa isang pulubi? Sa kabilang panig ng silid, lumabas si Marcos mula sa banyo. Bit-bit ang huling bag ng mga alahas na ninakaw nila mula sa pondo ng kumpanya. Ang nangisi sa mga labi ni Marcos ay kasing pait ng apdo. Tinitigan niya ang kanyang pinsan nang walang bahid ng awa, tila isang estrangherong tinitignan ang isang basurang nakaharang sa kanyang daan. Salamat sa lahat, insan, wika ni Marcos habang tinatapik ang balikat ni Ramil ng napakalakas, dahilan upang mapaatras ang lalaki. Sa susunod, huwag mong ipagkatiwala ang iyong kaharian sa isang babaeng hindi mo naman talaga kilala, at lalong huwag mong talikuran ang tanging taong totoong nagmamahal sa iyo. Masyado kang naging kampante sa kapangyarihang hindi naman sa iyo. Pinanood ni Ramil ang dalawa habang naglalakad palabas ng penthouse. Ang tunog ng kanilang mga hakbang na papalayo ay tila mga huling pintig ng kanyang puso. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang tunog ng lock na nag-click ay naging hudyat ng kanyang ganap na pag-iisa. Ang silid na dati ay puno ng luho ay tila naging isang malaking selda, malamig, madilim, at puno ng mga anino ng kanyang mga pagkakamali. Napaluhod si Ramil sa gitna ng sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan. Ang bawat imahe ng 10 taon nilang pagsasama ni Elise ay tila mga pelikulang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mga gabi na binabantayan siya ni Elise kapag siya ay may sakit, ang mga sakripisyo nito upang maging maayos ang kanyang imahe, at ang tapat na pagmamahal na itinapon niya para sa isang sandaling kaligayahan. Dahan-dahan niyang inabot ang isang basurahan sa tabi ng mesa. Doon, nakita niya ang mga regalong ibinigay niya kay Kiara nitong mga nakaraang buwan. Ang mga relo, ang mga sulat, at maging ang mga bulaklak na akala niya ay pinapahalagahan ng dalaga. Lahat ay naging basura. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay itinatapon na rin sa hukay ng limot. Sa labas ng gusali, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ang bawat patak sa bintana ay tila mga daliri ng katarungan na kumakatok sa kanyang konsensya. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa ibaba. Unti-unting lumalakas, unti-unting lumalapit. Nanginginig ang labi ni Ramil habang binabanggit ang pangalan ng asawa. Elise, patawad. Ngunit ang hanging umiihip
Sa loob ng penthouse ay walang dalang sagot. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan at ang katotohanang ikaw mismo ang pumatay sa tanging liwanag ng iyong buhay. Hindi ang marangyang upuang ito ang nagbibigay sa akin ng halaga, kundi ang bawat patak ng pawis at bawat gabing ipinagkait ko sa aking sarili upang itayo ang pundasyong ito mula sa alabok. Ang mga hakbang ni Elise sa lobby ng Vergara Corp ay tila isang banal na prosesyon. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang matatag na ritmo, isang tunog na nagpapatahimik sa lahat ng naroroon. Ang mga empleyadong dati ay umiiwas sa kanyang tingin o bumubulong sa kanyang likuran ay nakatayo na ngayon ng tuwid. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Ang hangin sa loob ng gusali, na dati ay mabigat dahil sa tensyon at takot sa ilalim ni Ramil, ay tila gumaan at naging sariwa. Amoy ng mga bagong pitas na bulaklak ng jasmine, ang paboritong pabango ni Elise. Huminto si Elise sa harap ni Aling Maring, ang janitress na minaltrato ni Kiara. Ang matanda ay nakasuot ng malinis na uniforme at may bakas ng ngiti sa kanyang kulubot na mukha. Hinawakan ni Elise ang mga kamay ng matanda. Naramdaman niya ang kalyo at ang init ng pasasalamat. "Welcome back, Ma'am Elise. Salamat po sa hindi pag-iwan sa amin." Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na katuwaan. "Salamat din sa pagtitiis, Aling Maring. Simula ngayon, wala nang sisigaw o mga hamak sa inyo sa loob ng kumpanyang ito. Ang bawat isa rito ay mahalaga mula sa itaas hanggang sa pinakamababang posisyon," sagot ni Elise. Sapat na malakas upang marinig ng lahat ng nakikinig. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa executive elevator. Nang bumukas ang pinto sa penthouse floor, sinalubong siya ng isang pamilyar na tanawin, ngunit may bahid ng dumi na iniwan ni Ramil at Kiara. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nakakapit pa rin sa mga kurtina. Nakita niya ang isang basag na baso sa sahig at ang mga papeles na nagkalat sa paligid ng lamesa ng CEO. Dahan-dahang lumapit si Elisa sa bintana. Mula rito, tanaw niya ang buong lungsod na unti-unting nagliliwanag sa ilalim ng umaga. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kinuha niya ang isang maliit na panyo at sinimulang punasan ang alikabok sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay tila isang paraan ng paglilinis sa kanyang sariling alaala, isang pagbubura sa lahat ng sakit na naranasan niya sa loob ng silid na ito. Umupo si Elisa sa malaking silya ng CEO. Hindi ito kasing komportable ng inaasahan niya. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na pasan niya ngayon. Naalala niya ang kanyang ina, isang simpleng guro sa probinsya na nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas sumigaw, kundi sa kung gaano kakatatag tumayo matapos ang bawat pagkadapa. "Mama, narito na ako." Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng katuwaan at kapayapaan. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga babaeng gaya ko na minsan nang itinuring na walang boses. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Mateo. May dalang mga dokumentong kailangan ng kanyang pansin. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, napansin ni Elise ang isang maliit na bagay sa gilid ng basurahan. Isang lumang pitaka. Ang pitaka ni Ramil. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na litrato nila noong unang taon ng kanilang kasal. Sa likod ng litrato, may nakasulat na, "Hinding-hindi kita bibitawan, Elise." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangako ay madaling isulat, ngunit ang pagtupad ay nangangailangan ng higit pa sa mga salita.
Itinapon ni Elise ang pitaka pabalik sa basurahan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa ilalim ng plastik ay tila huling tuldok sa kwento nila ni Ramil. Attorney Mateo, ituloy natin ang audit. Gusto kong malaman kung magkano pa ang natitirang utang ni Ramil sa kumpanya. Walang sasantuhin, kahit ang huling piso niya ay dapat mabawi para sa mga empleyado. Ang boses ni Elise ay formal, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang umalis ang abogado, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, narinig ni Elise ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng isang telepono. Hindi ito ang kanyang cellphone. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makita niya ang isang burner phone na nakatago sa ilalim ng sofa. Ang teleponong ginamit ni Kiara. Pinindot ni Elise ang screen. Isang bagong message ang lumitaw mula sa isang contact na ang pangalan ay The Boss. Siguraduhin mong hindi mahahanap ni Elise ang original na blueprint ng Project Horizon. Kung makuha niya iyon, malalaman niya ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang investor sa hotel room 402. Tumigil ang tibok ng puso ni Elise. Ang lamig ng aircon ay biglang naging kasing talim ng isang kutsilyo sa kanyang batok. Akala niya ay tapos na ang laban, ngunit mukhang may mas malalim at mas madilim pang lihim ang nakatago sa ilalim ng kumpanyang akala niya ay kilala na niya ng buong buo. Elise, parang awa mo na. Hindi mo ba naaalala ang gabi sa Tagaytay? Noong nangako tayo sa isa't isa sa harap ng bulkang Taal na walang iwanan, ano man ang mangyari? Tayo lang dalawa laban sa mundo, Elise. Pwede nating ibalik yun. Pwede tayong magsimula muli. Ang boses ni Ramil ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan na tumatulong mula sa kanyang gulugulong buhok, kundi dahil sa desperasyong dulot ng pagkatalo. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina ni Elise. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin, tila isang taong pilit na kumakapit sa isang barkong matagal na niyang pinalubog. Ang dati niyang makisig na anyo ay naglaho na. Ang tanging natira ay isang lalaking tila nilamon ng sarili niyang mga kasinungalingan. Sa loob ng opisina, nakaupo si Elise sa kanyang silya. Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon kay Ramil, kundi sa burner phone na hawak niya sa kanyang kanang kamay. Pinapanood niya ang mga droplets ng ulan na gumugulong sa bintana. Tila bawat isa ay isang luhang hindi na niya kayang iluha pa. Ang bawat salita ni Ramil ay nagpapabalik sa kanya sa mga panahong ang bawat pangako nito ay tila batas para sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdadala ng init kundi ng isang hapding kasing pait ng abdo. Dahan-dahang tumayo si Elise at lumapit sa pintuan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan ng silid. Nang makarating siya sa harap ng salamin, nakita niya ang sariling refleksyon na nakapatong sa mukha ni Ramil. Ang kontrast ay masakit sa mata. Isang babaeng matatag at buo, laban sa isang lalaking wasak at hungkag. Ang gabi sa Tagaytay, ang boses ni Elise ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa vent ng aircon. Naaalala ko yun, Ramil, pero naaalala ko rin ang gabi ng anibersaryo. Naaalala ko ang bawat tawa mo habang ipinapahiya mo ako sa harap ng lahat. Naaalala ko ang mukha mo nang sabihin mong, isa lang akong aninong walang silbi. Nagkamali ako, Elise. Nadala lang ako ni Kiara. Nilason niya ang isip ko. Sigaw ni Ramil. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pilit na pag-iyak. Kailangan kita. Ikaw lang ang nakakakilala sa akin. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin mula sa mga kasong ito. Hindi ako ang kailangan mo, Ramil. Ang kailangan mo ay ang kaligtasang laging ibinibigay ko sa iyo sa loob ng 10 taon. Mahinahong sagot ni Elise habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Ang amoy ng basang damit ni Ramil ay humalo sa bango ng kanyang opisina. Isang amoy ng nakaraan na pilit na sumisingit sa kanyang kasalukuyan.
Nakita ni Elise sa bulsa ni Ramil ang isang maliit na tuyong bulaklak, isang rosas na matagal na niyang ibinigay dito. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumutitap. Tila isang mitya na nais pang mag-apoy. Ngunit agad din itong napatay nang maalala niya ang mensahe sa burner phone tungkol sa Project Horizon. Kinuha ni Elise ang tuyong bulaklak mula sa bulsa ni Ramil at pinanood itong madurog sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga piraso ng tuyong petals ay nalaglag sa sahig, tila mga alabok na hindi na muling mabubuo pa. Ang Elise na kilala mo, ang Elise na kayang magpatawad kahit gaano kasakit, ay pinatay mo na noong gabing iyon, Ramil. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng binuo ng iyong mga pagkakamali. Wika niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang huling pamamaalam. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong ni Ramil. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Ang pag-ibig ay hindi parang damit na pwede mong hubarin at isuot muli. Kapag kailangan mo, Ramil, ito ay tiwala. At ang tiwalang iyon ay kasama mong itinapon sa basurahan. Tugon ni Elise. Inabot niya sa kanya ang isang folder na may mga dokumento ng kumpanya. Bago ka umalis, basahin mo ito. Ito ang orihinal na blueprint ng Project Horizon. May isang pangalan dito na hindi ko inaasahan. Isang pangalan na nagpapatunay na hindi lang ikaw at si Kiara ang may kinalaman sa pagkamatay ng investor na si Mr. Della Riva. Nanigas si Ramil nang makita ang pangalang nakasulat sa dokumento. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanilang mga socket sa tindi ng gulat. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Ramil ay tila isang babala ng isang paparating na trahedya. Paano mo nakuha ito? Pautal-utal na tanong ni Ramil. Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay kung sino ang susunod na bibisita sa iyo sa kulungan. Malamig na sabi ni Elise habang itinuturo ang elevator. Umalis ka na, Ramil. Huwag mo nang hintaying tawagin ko ang security. Pinanood ni Elise ang pagsasara ng pinto ng elevator. Ang tunog ng mekanismo nito ay tila isang huling hininga ng kanilang pagsasama. Ngunit nang makabalik siya sa kanyang mesa, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang unknown number. Nakuha mo na ang kumpanya, Elise, pero ang katotohanan sa likod ng Project Horizon ay hindi lang ikasisira ni Ramil. Ikasisira rin nito ang dangal ni Don Esteban. Handa ka bang piliin ang katarungan kapalit ng pamilyang natitira sa iyo? Ang boses sa kabilang linya ay boses ni Marcos, ngunit may kasama itong tunog ng isang taong naghihingalo sa background. Isang matinding kaba ang bumalot kay Elise habang tinitignan niya ang larawan ni Don Esteban sa kanyang mesa. Ang bawat palakpak ng mga tao sa bulwagang ito ay tila mga hampas ng alon na pilit na lumulunod sa katotohanang hawak ko sa aking mga kamay. Sa kabila ng ningning ng mga hiyas at bango ng mga mamahaling bulaklak, ramdam ko ang lamig ng isang lihim na nagbabadyang tumupok sa huling pamilyang natitira sa akin. Nakatayo si Elise sa gitna ng engrandeng entablado ng Vergara Foundation Charity Gala. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Isang babaeng hindi lamang bumangon mula sa pagkakalugmok, kundi nagdala pa ng bagong pag-asa para sa libu-libong pamilya ng mga manggagawa. Ang liwanag mula sa mga kamera ng media ay tila mga kidlat na nagbibigay diin sa kanyang katatagan, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang boses ni Marcos na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Dahan-dahang bumaba si Elise mula sa entablado matapos ang kanyang talumpati. Isang maliit na batang babae, ang anak ng isa sa mga warehouse staff na tinulungan niya, ang lumapit sa kanya. Ang bata ay may dalang isang maliit at tila lantang bulaklak ng sampagita na nakatali sa isang piraso ng maruming sinulid. Ang amoy ng bulaklak ay nanuot sa ilong ni Elise. Isang amoy ng katapatan at simpleng pag-ibig na matagal na niyang hindi nararamdaman sa mundo ng negosyo.
Para sa inyo po, Ma'am Elise, sabi po ni nanay. Kayo raw po ang aming anghel. Ang boses ng bata ay kasing linaw ng kristal. Walang bahid ng katusuhan. Naramdaman ni Elise ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Lumuhod siya upang pantayan ng bata at tinanggap ang bulaklak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng party, ang tunog ng mga kubyertos at ang mga bulungan ng mga elitistang panauhin ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kamay ng bata sa kanyang palad. Dito niya napagtanto ang kanyang tunay na halaga, hindi bilang CEO, kundi bilang isang tao na may kakayahang magbigay ng liwanag sa dilim ng iba. Matapos ang event, sa halip na umuwi sa kanyang penthouse, nagpahatid si Elise sa mansyon ni Don Esteban. Ang hardin ng matanda ay balot ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng hanging gabi. Nakita niya si Don Esteban na nakaupo sa kanyang paboritong silya, pinagmamasdan ang mga rosas na tila may malalim na iniisip. Ang bawat kunot sa noo ng matanda ay tila isang pahina ng kasaysayang puno ng sakripisyo. Papa, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Elise ay mahinahon, ngunit may kasamang bigat na hindi maikakaila. Tungkol ito sa Project Horizon. At sa huling gabi ni Mr. De La Riva sa Hotel Room 402, tumigil ang kamay ni Don Esteban sa pag-aayos ng kanyang kumot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang pader. Tumingin ang matanda sa malayo, ang kanyang mga mata ay naging malabo. Tila bumabalik sa isang panahong nais na niyang ibaon sa limot. Alam ko na darating ang araw na itatanong mo yan, Elise. Bulong ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadurog. Akala ko ay protektado kita sa madilim na bahaging ito ng ating pamilya. Pero ang katotohanan ay parang tubig, laging nakakahanap ng butas para lumabas. Inabot ni Don Esteban ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Elise. Ang susi na yan ay magdadala sa iyo sa isang safety deposit box sa ilalim ng aking pangalan. Doon mo malalaman kung bakit kailangang manatiling lihim ang Project Horizon. Pero bago mo buksan yon, Hija, tanungin mo muna ang iyong sarili. Handa ka bang piliin ang katarungan para sa isang estranghero? Kahit ang kapalit nito ay ang pagkakakulong ng taong itinuring mong ama? Nanginginig ang kamay ni Elise habang hinahawakan ang malamig na metal ng susi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang amoy ng sampagitang ibinigay ng bata ay nananatili pa rin sa kanyang palad. Tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang paninindigan. Bumalik si Elise sa kanyang sasakyan, ngunit bago pa man siya makalabas ng gate, nakita niya ang isang itim na van na mabilis na humarurot palayo. Sa sahig ng kanyang driver's seat, may nakalagay na isang sobreng may bahid ng tuyong dugo. Huwag mo akong hawakan, Ramil. Kadiri ka. Huwag mong idampi ang madumi mong kamay sa balat ko dahil hindi na tayo magkakilala. Ang tili ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa loob ng masikip at amoy-amag na pasilyo ng presinto. Tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa likod ng rehas, ang kanyang dating makintab na buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kolorete. Tanging ang mga itim na mantsa ng maskara na kumalat dahil sa iyakang natira. Ang bawat paghikbi niya ay hindi na nanggagaling sa pagsisisi, kundi sa galit na siya ay nahuli sa kasong pagnanakaw at estafa. Sa tapat ng selda, nakatayo si Ramil, ang kanyang hitsura ay mas malala pa sa isang taong lansangan. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at may amoy ng panis na pagkain, bunga ng ilang araw na pagtatago sa mga estero bago siya tuluyang nasakote ng mga pulis. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang sirang bellows, puno ng pagod at kawalang pag-asa. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya.
Ngunit ngayon ay itinuturing siyang isang nakakahawang sakit. Kiara, bakit? Ang boses ni Ramil ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga bentilador sa kisame. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Pinagtaksilan ko si Elise para sa iyo. Bakit mo ako itinatwa ngayon? Dahil ikaw ang pinakatanga sa lahat ng lalaking nakilala ko, Ramil. Ang sagot ni Kiara ay may kasamang mapait na tawa. Ginamit lang kita para makuha ang pera ng kumpanya niyo. Akala mo ba ay papatol ako sa isang lalaking walang ibang alam kundi magyabang? Wala ka na ng pera, Ramil. Wala ka ng kapangyarihan. Isa ka na lang basurang dapat itapon. Ang tunog ng pagtama ng malamig na bakal ng mga posas sa mesa ng investigador ay naging hudyat ng kanilang huling pagkikita. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng presinto. Pumasok si Elise. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mukha ay tila isang mapayapang lawa sa gitna ng bagyo. Suot niya ang isang itim na damit na sumasagisag sa pagluluksa sa kanyang nakaraan, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing siya ay ganap ng malaya. Lumapit si Elise sa rehas. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tadhana na dumarating sa tamang oras. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ni Elise, Ramil at Kiara, ang katahimikan sa loob ng presinto ay naging kasing bigat ng isang libingan. Walang sumigaw, walang nagmura. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng ulan sa labas na tila naghuhugas sa mga dumi ng kahapon. Narito ang mga dokumentong kailangan nyo. Wika ni Elise habang iniaabot ang sobrang may bahid ng dugo kay Attorney Mateo. Ang nilalaman nito ay nagpapatunay na si Marcos at Kiara ang tunay na pumatay kay Mr. De La Riva. At si Ramil, siya ang nagbulag-bulagan dahil sa kanyang pansariling interes. Elise, parang awa mo na. Ilabas mo ako riyo. Sigaw ni Ramil habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elise sa pagitan ng mga rehas. Asawa mo pa rin ako. Alalahanin mo ang mga taon nating pagsasama. Dahan-dahang tumingin si Elise sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang hapdi. Wala siyang naramdamang galit. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang matinding lumbay para sa isang taong hindi kailanman natutong magmahal ng totoo. Hinawakan ni Elise ang kamay ni Ramil na nakakapit sa rehas at marahan itong inalis. Tila isang tuyong dahon na pilit na sumasabit sa isang puno. Ang karma ay hindi isang parusa, Ramil. Ito ay salamin ng lahat ng iyong ginawa. Mahinahong sabi ni Elise, 10 taon akong naging bilanggo ng iyong mga kasinungalingan. Ngayon, ikaw naman ang mananatili sa loob ng rehas na ito, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mong mga desisyon. Tumingin si Elise kay Kiara, na ngayon ay nakayuko na at hindi na makatingin ng diretsyo. Ang dating buhok ng Reyna ay tila naging isang pugad ng mga pagsisisi. Ang ganda ay kumukupas, Kiara, lalo na kung ang puso ay bulok sa loob. Huling wika ni Elise bago tumalikod. Habang naglalakad si Elise palabas ng presinto, narinig niya ang huling hiyaw ni Ramil na tinatawag ang kanyang pangalan. Isang hiyaw na unti-unting nilulunod ng tunog ng paparating na kulog. Nang makalabas siya, huminto si Elise sa harap ng isang salamin sa lobby. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang babaeng hindi na nasusukat sa sakit na ibinigay sa kanya, kundi sa lakas na ipinamalas niya upang mabuhay muli. Tapos na ang laban. Bulong niya sa kanyang sariling refleksyon. Ako naman ang magmamahal sa sarili ko. Sumakay si Elise sa kanyang sasakyan at pinaandar ang makina. Ang tunog ng ulan sa bubong ng kotse ay tila isang awit ng pagsilang ng isang bagong simula. Isang huling sulyap sa gusali ng presinto bago siya tuluyang umalis at isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Ang sikat ng umaga sa balkonahe ng bagong tahanan ni Elise ay may dalang kakaibang init.
hindi nakapapaso, kundi isang mainit na yakap na nagpaparamdam na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Ang amoy ng sariwang brewed na kape ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na gardenia sa paligid, habang ang mahinang awit ng mga ibon sa mga sanga ng puno ay tila isang pasasalamat sa isang bagong simula. Nakatayo si Elise sa harap ng riles ng balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na sa kanyang mga mata ang bigat ng 10 taon ng pananahimik. Ang kanyang mukha ay kasing liwanag ng langit at ang bawat paghinga niya ay malalim at malaya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kwaderno kung saan nakasulat ang mga bagong proyekto ng Vergara Corp, hindi na para sa pansariling yaman, kundi para sa kabutihan ng mas nakararami. Sa dulo ng hardin, nakaupo si Don Esteban sa kanyang tinitirhang wheelchair, pinapanood ang pagsikat ng araw. Bagamat humina ang kanyang katawan dahil sa edad, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan habang nakatingin kay Elise. Ang lihim ng Project Horizon ay naayos na. Hinarap ng matanda ang kanyang mga pagkakamali sa batas, at dahil sa kanyang katapatan at pagtulong sa investigasyon, pinayagan siyang manatili sa ilalim ng house arrest. Ang dangal ng pamilya ay hindi na nakabase sa kung anong itinatago nila, kundi sa kung paano nila hinarap ang katotohanan. Handa na ba ang lahat para sa pagbubukas ng foundation? Ang boses ni Don Esteban ay mahina, ngunit puno ng kagalakan. Opo, Papa. Ang lahat ay handa na. Ang mga bata mula sa probinsya ay darating na mamaya. Sagot ni Elise habang lumalapit sa matanda at hinahawakan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Don Esteban, isang pagpisil na nagsasabing sapat na ang lahat ng kanyang nagawa. Kumusta na kaya si Ramil? Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isipan ni Elise ang anino ng lalaking minahal niya noon. Balita niya ay nananatili pa rin ito sa loob ng rehas. Kasama si Kiara at Marcos, pinagsisihan ang bawat sandaling itinapon nila ang kanilang dangal para sa pera. Ngunit ang sakit na dati ay nagpapahinto sa mundo ni Elise ay wala na. Napatawad na niya si Ramil, hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang sarili niyang puso sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa nito, kundi ang pagpili na hindi na maging biktima ng nakaraan. Nahanap na ba ni Elise ang tunay na kaligayahan? Habang pinagmamasdan niya ang malawak na hardin at ang mga taong tapat na naglilingkod sa kanya, alam niya ang sagot. Ang kaligayahan ay hindi pala matatagpuan sa pagiging reyna ng isang imperyo, kundi sa pagiging malaya sa sariling pagkatao. Ang bawat gabing umiiyak siya noon ay naging mga bituin na nagbigay ng liwanag sa kanyang kasalukuyan. Isang huling sulyap sa kanyang lumang singsing sa kasal na ngayon ay nakalagay na sa isang maliit na kahon sa loob ng kanyang silid. Hindi na bilang alahas, kundi bilang isang paalala ng kanyang katatagan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang suot, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng unos. Tapos na ang pagiging anino. Bulong ni Elise sa hangin habang pinapanood ang isang paru-paro na malayang lumilipad patungo sa liwanag. Ako na ang liwanag ng sarili kong buhay. Ang kwento ni Elise ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi isang kanta ng pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa bawat isa na kahit gaano kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban para sa kanilang sariling dignidad.